Magandang kaeta sa inyo lahat YouTube sa ibang way para mag-broadcast. Pag-usapan natin ang agrikultura. Nakapag-aral ako ng konti tungkol sa agrikultura. Unang-una yung lupain, target, market, target, production, soil, kailangan talaga maganda ang lupain, hindi mabato, hindi maputik, buhangin, tama-tama lang. So, pwede namang reconstruct yan ng fertilizer o pwede ka mag-deliver ng artificial soil from other places. Pwede mo i-deliver sa your landfill. So, if you bought a property out from partnership or entrepreneur as a management or for common good for government protocol, so you can do that, You can order dump truck to deliver to your produce and goods. So, pag napagaan mo na yun, so, irrigation, at peste, yung mga ibon, yung mga ilang kalaban dyan, yung peste, tsaka yung pag-aaral din, Sa ngayon, maganda na rin ang pag-aaral sa agrikultura at merong ka ng target market, palengke, may quota na, meron nang babagsakan ng harvest mo seasonal or yearly, So, merong profit, merong non-profit, conforme rin sa timeline, conforme sa gusto mong mangyari sa buhay mo o mangyari sa kumpanya mo o sa grupo mo, network, kung para saan to, di ba? Hindi ko po alam pero gusto ko talaga po matutunan yan kung paano po ako makapag-agriculture din, tulad ng mga tilapia, tulad ng mga bangos, mga hipon, at mga okrahan, talong, sitaw, maisan, maganda rin po ang sugar cane, mababa ang maintenance yan. Italan nyo lang po, mga kamoting kahoy, mga ganyan. Lumaki po ako sa mga ganyan, yung mga agriculture, sugar cane, ang aking tatay ay nag-aararo niyan, at maganda rin ang negosyo yan. At meron mga hydroponics, pwede ka rin mag-grafting. Pwede mong bansutin ang ubas, mga puno, mga mansanas, mangga. Pwede mong ibansut ito, photography. Pwede mong patuloy, pwede mong extension yan. So, nag-aral po ako ng mga ganyan. So ang peste naman conforme rin sa lokasyon mo, yung tipaklong, mga uod. Kapag ang environment mo, piggery, may mga langaw talaga, may mga uod dyan. So, poultry, mga manok. So, conforme rin sa gustuhan mo, pinakamaganda talaga dyan, lokasyon, sa mga rural area, farm area, malayo sa civilization o suburban, at malaki din ang bungulan dyan, at ang profit, mostly pinapapasok sa labor, kasi sa mga matatyalag, mostly pag binenta mo ang harvest, kailangan mo ng cashback para sa materials ulit, para sa mga boto na planting, mahirap naman yung puro harvest ka, walang bumabalik, kung tulad ng tindahan dito, pag dinanakaw, wala na bumabalik, hindi ka na makabili ng kapital, wala ka ng materyales, na o-override ang labor, pwede bang iutang niya, pero yung materyales, wala ka lang pang
send out sa distributor. So, kailangan mo rin ng security sa agriculture farm, kailangan mo din ng maintenance time, kailangan mo din ng technology, kailangan mo na rin ng science, study on research and experiment sa agriculture ng Pilipinas, maganda rin ng ekonomiya sa bigas, kaso nga na, hindi mo kanyang pakainin lahat ng community sa iyong harvest lang. Kaya nag-uungkat tayo sa ibang bansa tulad ng Vietnam, Thailand, hindi tayo umuungkat ng mga bigas at hindi masyadong priority sa kanila. Kaya meron silang time para i-import sa atin, i-export yung mga yan. So, meron din tayong mga bigas na gusto din ng ibang bansa, mga pinya, mga fishery, marines, and all that. So, nagkakaroon ng trade system, Ayun lang po muna pag-usapan natin. Salamat po. Kahit, magiging po kayo.